Manong, kailangan po nating tulungan ang lola na yan. Ako na po ang magbabayad ng lahat ng pamasahe sa taxi. Pakiusap po, sa gitna ng abalang kalsada ng Maynila, sa isang tawiran ng pedestrian sa Makati, isang matandang babae ang bumagsak. Sa sandaling iyon, isang estudyanteng kolehiyo ang humawak sa kanyang natitirang 750 ang kanyang buong ipon. Sa sandaling walang gustong kumilos, ang tanging lumabas ay ang 99 taong gulang na dalagita na kasuot ng kupas na hoodie. Hanggang sa sandaling iyon, hindi niya kailanman naisip sa panaginip na ang matandang kanyang tinulungan ay ang respetadong tagapangulo ng isa sa pinakamalalaking korporasyon sa Pilipinas. Mula rito magsisimula ang kuwento ng di kapani-paniwalang pangyayari na naganap sa mahirap na estudyanteng kolehiyo na tumulong sa isang matandang babae na bumagsak sa kalsada gamit ang kanyang buong ipon na AW 750. Ika-6 ng gabi sa Makati, ang lungsod na laging puno ng tao at ingay ay abala pa rin gaya ng dati. Sa lamig ng Disyembre, nagsisimula ng kumislap ang mga ilaw ng Pasko mula sa pagitan ng matatayog na gusali, isa-isa. Tamang-tama sa sandaling iyon, bago ang isang abalang tawiran, isang matandang babae ang biglang nawalan ng balanse at bumagsak sa simento. Ang mukha ng babae, na nakasuot ng mamahaling suit ng designer, ay namumutla at ang paraan ng kanyang paghawak sa kanyang dibdib habang humihingal ay malinaw na nagpapahiwatig ng mapanganib na kalagayan. Nagsimulang magtipo ng mga tao, isa-isa, ngunit karamihan ay nakatayo lamang sa malayo, naglalabas ng kanilang mga smartphone o nagbubulungan. May tumawag po ba sa 911? Sigaw ng isang babae, ngunit siya mismo ay nag-aalangan. Ang lola, ayos lang kaya siya? Kailangan may gumawa ng kung ano, pero hindi ako marunong ng first aid. Ang mga tao ay nagbigay ng kani-kanilang dahilan, unti-unting lumalayo. Ang matandang babae ay nanatiling nakahiga sa lupa, may ekspresyon ng paghihirap. Sa sandaling iyon, isang dalagita na nakasuot ng backpack ang sumingit sa gitna ng maraming tao. Si Maria Maya Santos, 19 taong gulang, isang ordinaryong estudyanteng kolehiyo. Ang gilid ng kanyang kupas na hoodie ay may tastas at ang kanyang sapatos ay luma, ngunit ang kanyang mga mata ay mas matapat kaysa kaninuman. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Maya sa matandang babae at lumuhod. Lola, naririnig niyo po ba ako? Mahinahon niyang inalog ang balikat ng matanda upang kumpirmahin ang kanyang kamalayan. Sa kabutihang palad, bahagyang iminulat ng matandang babae ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makasagot ng maayos. Mabilis na sinuri ni Maya ang pulso at paghinga ng matanda. Sumagi sa kanyang isip ang nilalaman ng first aid na natutunan niya sa klase. Kailangan siyang dalhin kaagad sa ospital. May tumawag po ba sa 911? Tanong ni Maya habang lumingalinga. Ngunit ang mga tao ay nagtinginan lamang sa isa't isa. May nagsabi kanina na tatawag daw, pero hindi sigurado kung darating ang ambulansya agad, sagot ng isang binata na nag-aalangan. Sa sobrang dami ng tao at traffic, baka matagalan pa. Sa sandaling iyon, nagdesisyon si Maya. Kinapa niya ang kanyang bulsa at inilabas ang kanyang wallet. N750. Ito ang huling natitira sa kanyang sahod sa part-time job para sa linggong iyon. Sa isang iglap na pag-aalinlangan, tumayo si Maya at tumakbo patungo sa kalsada. Nakakita siya ng isang taxi na huminto sa traffic light at desperado itong kinawayan. Manong, dito po, dito. Dahan-dahang lumapit ang taxi at mabilis na binuksan ni Maya ang likod na pinto. Manong, may lola po kasing nahimatay doon. Puwede niyo po ba siyang dalhin sa ospital? Pakiusap po. Binibini, sa ganitong sitwasyon, ambulansya ang tinatawag. Baka hindi na po kami umabot kung hihintayin pa ang ambulansya. Talagang mukhang malubha ang kalagayan ng lola. Ako na po ang magbabayad ng lahat ng pamasahe sa taxi. Dahil sa desperadong boses ni Maya, nagbuntong hininga ang driver at tumango. Sige, dalhin mo na siya agad. Tumakbo si Maya pabalik sa matandang babae. Ngunit, sa sarili niyang lakas, nahirapan siyang buhati ng matanda. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Kailangan siyang dalhin sa ospital. Sa sigaw ni Maya, 2 binata ang nagboluntaryo. Pinagsama-sama nila ang kanilang lakas, maingat na inalalayang inihiga ang matanda sa taxi.
Mula sa mamahaling suit ng matandang babae ay may amoy ng isang pino at mamahaling pabango. Hindi siya mukhang ordinaryong matanda, ngunit hindi iyon ang oras para isipin ang ganoong bagay. Habang umaandar ang taxi, mahigpit na hinawakan ni Maya ang kamay ng matandang babae. Malamig ang kamay nito. "Lola, konting tiis na lang po. Malapit na po tayo sa ospital." Bahagyang iminulat ng matandang babae ang kanyang mga mata. Sa mga matang hindi nakafocus, tiningnan niya si Maya at nanginginig na bumulong sa salamat. Halos hindi niya masabi ang isang salita at muling ipinikit ng matandang babae ang kanyang mga mata. Mas lalong kinabahan si Maya. "Manong, pwede po bang pabilisin pa ng kaunti?" "Binibini, ginagawa na namin ang lahat ng kaya naming bilis. May traffic din at malapit na tayo." Sa mahabang oras na tila walang katapusan, sa wakas ay dumating ang taxi sa emergency room ng St. Luke's Medical Center. Mabilis na bumaba si Maya, binuksan ang pinto ng emergency room at sumigaw, "May pasyente po dito. Pakiusap, tingnan niyo po siya agad." Dumating ang mga medical staff at agad na isinakay ang matandang babae sa stretcher at dinala sa loob ng emergency room. Bumuntong hininga si Maya sa ganoong gaan sa dibdib at nanghina sa kinatatayuan niya. Pakiramdam niya ay nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. "Estudyante, kasama po ba kayo ng pasyente?" Tanong ng isang nurse habang lumalapit. "Ay, hindi po. Nakita ko lang po siyang nakahiga sa kalsada." "Ah, ganoon po ba? Kailangan po naming kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng pasyente. May gamit po ba siya?" Umiling si Maya. Sa sandaling iyon, lumabas ang doktor na gumamot sa matanda. "May nakita po kaming wallet. Nang kumpirmahin po namin ang ID, ang pangalan po ay Doña Elena de la Cruz." "Ah, ang babaeng ito." Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng doktor, ngunit hindi napansin ni Maya iyon. "May contact number din po ng pamilya niya, kaya kami na po ang tatawag." "Pakiusap, estudyante, pwede po ba kayong mag-iwan ng contact number para sa seguridad?" Isinulat ni Maya ang kanyang contact number at tahimik na tumalikod. Nang suriin niya ang kanyang bulsa, ilang barya na lang ang natira. Naubos niya ang buong 750 para sa pamasahe sa taxi. Isang oras ang lalakarin niya pauwi, ngunit hindi na inintindi ni Maya iyon. Sa halip, gumaan ang kanyang loob. Habang lumalabas ng ospital, lumingon siya ng isang beses. Ang ilaw ng emergency room ay maliwanag na nakasindi. Naway ligtas na gumaling ang lola sa loob. Dahan-dahang naglakad si Maya. Laging sinasabi ng kanyang ama, ang makatulong sa kapwa ay sapat na upang maging masaya. Ngayon lang niya nalaman kung gaano kasaya ang maging kapaki-pakinabang sa iba kahit kaunti lang ang hawak niya. Lampas alas, 9 ng gabi nang sa wakas ay makauwi si Maya. Habang naglalakad sa makipot na pasilyo ng lumang apartment, sumasalubong sa kanyang ilong ang amoy ng halumigmig. Tuwing umuulan, puno ng condensation ang dingding at maliit ang bintana na halos walang sikat ng araw. Para sa iba, ito ay maaaring mukhang kahabag-habag, ngunit para kay Maya, ito ang pinakamahalagang lugar sa mundo. "Maya, nandyan ka na pala. Kumusta ang klase mo ngayon?" Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng mainit na amoy ng sinigang. Sa kusina, inihahanda ng kanyang ama, si Mang Tonyo, ang hapunan. Sa edad na 43, mukha siyang mas matanda dahil sa hirap ng buhay. Matapos maghatid ng pahayagan, nagtatrabaho siya ng part-time sa isang pabrika sa araw, kaya laging magaspang at basag ang kanyang mga kamay. Ngunit nang makita niya si Maya, isang mainit na ngiti ang sumilay sa kanyang pagod na mukha. "Ayos naman po. Nakapasok ako sa klase. Tay, gutom na po ako. Pwede po ba akong kumain agad?" Ginabayan ni Mang Tonyo ang kanyang anak sa hapagkainan, itlog na prito, atsara at sinigang. Palagi itong parehong ulam, ngunit masarap na kumain si Maya. "Pero, bakit ang late mo ngayon? Isang oras kayata sa karaniwan." Pinatigil ni Maya ang paghawak sa chopstick at tiningnan ang kanyang ama. Pagkatapos, dahan-dahan niyang sinimulang ikwento ang nangyari sa kanya ngayong araw. "Tay, alam niyo po, may lola po kasing nahimatay sa kalsada ngayon. Malapit po sa tawiran, bigla po siyang hinawakan ng dibdib niya at nahimatay. Tapos po, lahat ng tao nakatingin lang, kaya pinahinto ko po ang taxi at dinala siya sa ospital." Inilabas ni Maya ang ilang barya mula sa kanyang bulsa at inilagay sa mesa.
aklamamput lang ang lahat. Kaya po naubos ko ang AW 750 para sa pamasahe sa taxi. Ito na po sana ang huling natira sa sahod ko sa part-time ngayong linggo. Dahan-dahang sinilip ni Maya ang ekspresyon ng kanyang ama. Tahimik si Mang Tonyo ng ilang sandali. Pagkatapos, bigla siyang tumayo at dahan-dahang hinaplos ang ulo ni Maya. Ang anak ko, nakagawa ng isang kahanga-hangang bagay. Tay, hindi po kayo galit? Tanong ni Maya. Nag-aalangan. Bakit ako magagalit? Ikaw ay nagligtas ng buhay ng tao. Ang pera ay maaaring kikitain ulit, ngunit ang buhay, kapag nawala, ay hindi na mababawi. Habang nagsasandok si Mang Tonyo ng sinigang at inilalagay sa mangkok ni Maya, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga salita. Nung bata pa ako, lola mo hindi. Ang lola mo pala ay laging sinasabi sa akin, ang makatulong sa kapwa ay sapat na upang maging masaya. Ang mahirap man, kung may mainit na puso, ay siyang tunay na mayaman. Magaling Maya. Ipinagmamalaki ka ni tatay. Dahil sa mga salita ni Mang Tonyo, naramdaman ni Maya ang init sa kanyang dibdib. Sa buong biyahe pa uwi, nag-aalala siya na baka binigo niya ang kanyang ama. Ngunit ngayon, dahil sa pagpupuri, naramdaman niya ang luha sa kanyang mga mata. Sigurado akong malayo ang nilakad mo. Malayo yata ang ospital mula dito, di ba? Mga 1.5 oras po yata ang nilakad ko. Pero hindi naman po ako nahirapan. Sa halip, gumaan po ang pakiramdam ko. Muling nagsimulang kumain si Maya. Habang tinitingnan ni Mang Tonyo ang kanyang anak, napaisip siya ng malalim, gaano siya nagpapasalamat na ang kanyang anak ay lumaki ng tuwid sa kabila ng kanilang mahirap na kalagayan. Kahit nung minsan ay tinutukso siya ng mga tao dahil wala siyang ina, at nung muntik na silang paalisin dahil hindi nila mabayaran ang upa, hindi kailanman nagreklamo si Maya. Ako na po ang maghuhugas ng pinggan, tay. Magpahinga na po kayo, sabi ni Maya pagkatapos kumain at tumayo. Ayos lang, ako na ang gagawa. Hindi po tay, kailangan niyo pong gumising ng alas 3 ng umaga, di ba? Magpahinga na po kayo ng maaga. Matigas na tumanggi si Maya at dinala ang pinggan sa lababo. Habang tinitingnan ni Mang Tonyo ang likod ng kanyang anak na naguhugas sa makipot na kusina, naramdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib. Sa edad na 19, na dapat ay naglalaro kasama ang mga kaibigan, ang kanyang anak ay laging abala sa pagtulong sa bahay, pag-aaral at part-time job. Naawa siya sa kanyang anak. Matapos maghugas, pumasok si Maya sa kanyang silid at umupo sa harap ng kanyang mesa. Sa dingding, may nakasabit na papel na nakasulat ang kanyang layunin, makapasa sa nursing licensure exam. Iyon ang pangarap ni Maya na maging nurse upang mapagaan ang buhay ng kanyang ama. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Mang Tonyo. Matapos makatulog si Maya, dahan-dahan siyang bumangon at kinuha ang kanyang maliit na passbook. Ito ang perang naipon niya, unti-unti bawat buwan, para sa emergency. Ito ay para sana sa tuition ni Maya, ngunit naisip niyang maglagay ng kahit 300 lamang sa bag ng kanyang anak kinabukasan ng umaga. Dahil nakakalungkot na pumunta sa kolehiyo nang walang kahit kaunting baon, alas 2:20 ng umaga, nagising si Mang Tonyo bago pa tumunog ang alarm. Tahimik siyang bumangon, naghugas ng mukha at naghanda para sa trabaho. Bago lumabas ng pinto, nag-iwan siya ng maikling note sa hapagkainan. Maya, magsikap ka rin ngayon, laging nasa likod mo si tatay. At dahan-dahan siyang naglagay ng 1,300 na papel sa tabi ng bag ni Maya. Mabigat ang mga hakbang ni Mang Tonyo nang lumabas siya ng pinto, ngunit mainit ang kanyang puso. Napagtanto niya muli kung gaano kalaking kaligayahan ang magkaroon ng isang anak na may mas mayaman na puso kaysa kaninuman sa kabila ng kanilang kahirapan. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humaplos sa kanyang mukha, ngunit matatag na lumakad si Mang Tonyo. 15 minutong lakaran patungo sa assembly point para sa paghahatid ng pahayagan. Bahagyang nagsisimula nang lumiwanag ang silangan. Naibalik sa isip niya ang lola na tinulungan ni Maya kahapon. Umaasa siyang makakabawi ang lola at gagaling. Pinabilis ni Mang Tonyo ang kanyang lakad. Kinabukasan, alas 7:01 ng umaga, papunta si Maya sa kolehiyo gaya ng dati. Nang makita niya ang 300 na iniwan ng kanyang ama, kumirot ang kanyang dibdib, ngunit ibinalik niya ang pera sa passbook at lumabas ng bahay. Alam niya kung gaano kahirap kitain ang perang iyon ng kanyang ama, kaya hindi niya ito basta-basta magagamit.
Ngunit habang papalapit siya sa pangunahing gate ng kolehiyo, may kakaibang kapaligiran, nagbubulungan ang mga estudyante at nakatingin sa gate. Uy, tingnan mo yan. Hindi ba yan Mercedes-Benz? Wow, mukhang sobrang mahal. Kaninong sasakyan kaya yan? Napansin din ni Maya at tiningnan ang unahan. Isang malaking itim na Mercedes-Benz ang nakaparada sa harap mismo ng pangunahing gate. Ang kintab ng sasakyan at ang tinted na salamin ay naglalabas ng kakaibang presensya. Hindi ito ang karaniwang sasakyan na makikita sa harap ng isang ordinaryong pampublikong kolehiyo. Nang akmang dadaan na si Maya, bumukas ang likod na pinto ng Benz, bumaba ang isang middle-aged na lalaki na nakasuot ng suit. Ang lalaki, na mukhang nasa kalagitnaan ng 50s, ay nakasuot ng kulay abo na suit at necktie at may hawak na eleganteng briefcase sa isang kamay. Kayo po ba si Miss Maria Santos? Ang boses ng lalaki ay magalang ngunit malinaw. Opo, ako nga po. Sino po kayo? Kinuha ng lalaki ang kanyang calling card at iniabot kay Maya. Nakasulat doon, Seiichi Nakamura, kalihim ng tanggapan, Dela Cruz Group. Ang Dela Cruz Group ay isang malaking korporasyon na kilala ng lahat. Kayo po ang naghatid sa tagapangulo ng aming kumpanya sa ospital kahapon, di ba? Labis po ang pasasalamat ng tagapangulo, kaya kami po ay pinapunta niya upang magbigay ng pasasalamat. Doon lamang nalaman ni Maya na ang matandang babae na tinulungan niya kahapon ay ang tagapangulo ng isang malaking korporasyon. Biglang nawalan siya ng malay. Binuksan ni Ginoong Nakamura ang briefcase at kinuha ang isang makapal na sobre. Ito po ang ipinapahandog ng tagapangulo bilang pasasalamat. Kasama po dito ang pamasahe sa taxi kahapon at higit sa lahat, sana po ay matanggap ninyo ito bilang isang maliit na pagpapahalaga sa pagliligtas nyo ng buhay. Tiningnan ni Maya ang sobre at umiling. Sa kabila ng pagkakita ng lahat ng mga estudyante sa paligid, matigas siyang tumanggi. Nauunawaan ko po ang inyong mabuting kalooban, ngunit hindi ko po ito matatanggap. Ginawa ko lang po ang dapat gawin. Binibini, ito ay isang lehitimong pasasalamat. Ito po ay direktang inutos mismo ng tagapangulo. Pakiusap po, hindi ko po ito ginawa para sa anumang kapalit. Sa tingin ko, sinuman sa sitwasyong iyon ay gagawa ng parehong bagay. Nanginginig ang boses ni Maya, ngunit may matatag na lakas. Nagpakita si Ginoong Nakamura ng pagkalito. Binibini, hindi lamang ito pera. Ito ay mula sa puso ng tagapangulo. Kalihim, talagang nauunawaan ko po ang inyong mabuting kalooban, ngunit hindi ko po pinagsisisihan ang pagtulong ko sa lola nung araw na iyon, kahit walang kapalit. Huminto sandali si Maya at lumingalinga. Nakita niya ang mga estudyante na may hawak na smartphone at kinukuhanan siya. Laging sinasabi ng tatay ko, huwag mong ipaalam sa kaliwang kamay mo ang ginagawa ng kanan mo. Lalo na po, sa harap ng napakaraming tao. Sa tingin ko, hindi po tama na tumanggap ng pasasalamat. Tinitigan ni Ginoong Nakamura si Maya ng ilang sandali. Sa kanyang mga mata, isang sulyap ng paggalang at pagtataka ang sumilay. Nauunawaan ko, ipaparating ko sa tagapangulo ang inyong damdamin. Ngunit kinuha ni Ginoong Nakamura ang isang maliit na card mula sa kanyang bulsa. Ito po ang contact number ko. Kung mayroon po kayong kailangan ng tulong, huwag po kayong mag-atubiling tumawag. Isipin na lang po ito bilang isang pangako ng isang nakatatanda sa isang marangal na kabataan. Nag-alinlangan si Maya ng kaunti bago niya tinanggap ang calling card. Napakasinsero kasi ng titig niya para tanggihan. Maraming salamat po. May klase po ako, kaya. At, Miss Santos, tinawag ni Ginoong Nakamura si Maya na tumalikod na. Gusto po ng tagapangulo na makipagkita sa inyo kahit isang beses. Pakiusap, tumawag po kayo kung mayroon kayong oras, sa paraan na hindi po kayo mahihirapan. Tumangaw ng bahagya si Maya at pumasok sa loob ng gate. Sa likod niya, narinig ang tunog ng makina ng Benz at maya-maya ay umalis na ang sasakyan. Pagkapasok niya sa gate, agad siyang nilapitan ng kanyang mga kaibigan. Uy, Maya, ano yon? Sabi, Dela Cruz Group, di ba? Ang laking halaga yata ng pera sa sobre, bakit hindi mo tinanggap? Sayang, tinulungan ko lang ang isang lola na dalhin sa ospital kahapon. Ang lola na yon,
tagapangulo ng De La Cruz Group? Sobra ka naman, sabi ng isa sa mga kaibigan niya habang iwinawagayway ang smartphone. Kinuhanan ko kanina lahat. Puwede ko bang i-post sa SNS? Pakiusap, huwag. Talagang huwag. Nagmakaawa si Maya, ngunit may ilang estudyante na nagsimula ng mag-post ng mga litrato at video. Ang mga pamagat na tulad ng estudyanteng kolehiyo na tumanggi sa Mercedes-Benz at estudyanteng pinili ang magulang kaysa pera ay mabilis na kumalat. Sa unang klase, sinikap ni Maya na mag-concentrate, ngunit hindi ito madali. Naririnig niya ang mga bulungan mula sa likod ng klase. Naging mas malala ang sitwasyon tuwing break time. Miss Maria Santos ng unang taon ng kolehiyo ng nursing, pakiusap, pumunta po kayo sa opisina ng dekano. Umugong ang anunsyo mula sa admin office. Mabigat ang mga hakbang ni Maya habang papunta sa opisina ng dekano. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang dekano, ang propesor na advisor niya, at ilang hindi kilalang tao na nakaupo. Miss Santos, sige, maupo ka. Komplikado ang ekspresyon ng dekano. Mukha siyang nagmamalaki ngunit nag-aalala rin. May ilang media outlet na tumawag sa amin kanina at gusto kanilang interviewin. Pakiusap po, ayaw ko pong magpa-interview. Gusto ko lang po ng tahimik na buhay. Miss Santos, ang ginawa mo ay talagang kahanga-hanga. Sa tingin ko, makapagbibigay ito ng magandang impluensya sa maraming tao. Profesor, gusto ko lang po maging isang ordinaryong estudyante. Nahihirapan po ako sa ganitong uri ng atensyon. Tumango ang dekano. Naiintindihan ko. Bilang universidad, tatanggihan namin ang media. Ngunit ang kumalat na sa SNS ay hindi na namin mapipigilan. Bumuntong hininga si Maya. Tila komplikado ang kanyang buhay sa isang gabi. Pagsapit niya sa bahay, gabi na. Pagod na ang kanyang mukha nang buksan niya ang pinto at sinalubong siya ng kanyang ama na may nag-aalalang mukha. Maya, ayos ka lang? Hindi maganda ang kulay ng mukha mo. Tay, ayos lang po ako. Medyo abala lang po. Walang sinabi si Mang Tonyo at mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Mainit ang kanyang dibdib. Nang gabing iyon, mabilis na kumalat ang kuwento ni Maya sa pamamagitan ng SNS. Sa loob lamang ng 2 oras, milyon-milyong share ang naganap. Ang video na may pamagat na estudyanteng kolehiyo na tumanggi sa Mercedes-Benz ay pumuno sa lahat ng mga community at portal site. Gumagawa si Maya ng kanyang assignment sa kanyang silid, ngunit hindi siya makapag-concentrate dahil sa walang humpay na notification ng kanyang smartphone. Uy, ikaw, isampak ka sa trending. Tinulungan mo raw ang tagapangulo ng De La Cruz Group? Ang galing. Bumuntong hininga si Maya at inilipat ang kanyang smartphone sa silent mode. Hindi niya akalain na ang paggawa lamang ng ordinaryong bagay ay magiging ganito kalaki. Samantala, nagliligpit ng hapunan si Mang Tonyo. Matapos magligpit at suriin ang kanyang smartphone, napuno ng pagtataka ang mukha ni Mang Tonyo. Isang link na ipinadala ng kanyang kasamahan sa pabrika ang nagpakita ng artikulo kasama ang litrato ni Maya, De La Cruz Group. Nang makita niya ang mga salitang iyon, tila huminto ang paghinga ni Mang Tonyo. Ang alaala na pilit niyang kinalimutan sa loob ng 24 na taon ay tila lumulutang sa ibabaw. Pilit siyang gumawa ng kalmadong ekspresyon at tinawag si Maya. Maya, lumapit ka nga rito saglit. Nang lumabas si Maya, ipinakita ni Mang Tonyo ang screen ng smartphone. Ano ito? Tinulungan mo raw ang tagapangulo ng De La Cruz Group. Tahimik na ipinaliwanag ni Maya na hindi niya alam na ganoong maimpluwensiyang tao ang matandang babae na nahimatay kahapon. At kahit dumating ang kalihim sa kolehiyo ngayon, tumanggi siyang tumanggap ng regalo. Dahan-dahang hinaplos ni Mang Tonyo ang ulo ng kanyang anak. Malamig at nanginginig ang kanyang mga daliri, ngunit umaasa siyang init lamang ang maramdaman ng kanyang anak. Ginawa mo ang tama. Ngunit sigurado akong mahirap ang ganitong uri ng atensyon. Sa mga salitang iyon, mayroong higit pa sa simpleng pag-aalala. Ngunit sa sandaling iyon, hindi naintindihan ni Maya ang kahulugan niyon. Samantala, sa isang malaking mansyon sa isang marangyang subdivision sa Maynila, mag-isang nakaupo si Doña Elena de la Cruz sa kanyang study room. Ipinapakita ng screen ng kanyang tablet ang litrato ni Maya. Kitang-kita doon ang eksena ng pagtanggi niya sa sobre sa harap ng gate. Mayroon pa palang ganitong klaseng bata. Labis na naantig ang puso ni Elena. Sa panahong ito,
Bihira na makakita ng kabataan na may ganito kalinis na puso. Tinawag ni Elena ang kalihim ng tanggapan, si Ginoong Albert Reyes. Alamin mo pa ang mas maraming detalye tungkol sa estudyanteng iyon. Opo, nagsasagawa na po kami ng investigasyon. Nag-abot si Ginoong Reyes ng isang dokumento. Nakasulat doon ang mga pangunahing impormasyon ni Maya. Mahusay ang marka, nasa ilalim ng linya ng kahirapan, at nag-iisa lamang nakasama ang kanyang ama. Nagbago ang titig ni Elena, binasa niya ang dokumento ng mas maingat. Ang pangalan ng ama ay Mang Tonyo Santos. Sa sandaling iyon, biglang namutla ang mukha ni Elena. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inalis niya ang kanyang salamin at muling isinuot. Napansin ni Ginoong Reyes ang hindi pangkaraniwang reaksyon ng tagapangulo, ngunit wala siyang sinabi. Ilang taon na, ang ama na ito, naitala po na 3 taong gulang po siya. Bumagsak si Elena sa kanyang upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. 43 taong gulang, Mang Tonyo Santos. Sumagi sa isip niya ang posibilidad na hindi niya inakala, ngunit hindi ito ganoon kakaibang pangalan kaya hindi siya sigurado. Ang ina ng estudyanteng ito. Sa mga tala, ang nakasulat lamang po sa birth certificate ay ang ama. Namatay po ang ina ni Maya pagkatapos niyang ipanganak. Lalo pang nanginginig ang kamay ni Elena. Naramdaman niya ang pakiramdam na tila gumuho ang isang bahagi ng kanyang dibdib. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Elena. Naglakad siya pabalik-balik sa kanyang study room habang lumulubog sa malalim na paghihirap. Kung siya nga si Mang Tonyo, kung siya nga ang anak na itinapon niya, 24 taon na ang nakakaraan. Kung gayon, si Maya ay, kinabukasan ng umaga, tinawag muli ni Elena si Ginoong Reyes. Alamin mo pa ang mas maraming detalye tungkol kay Mang Tonyo Santos. Kumuha ka rin ng litrato niya. Masusunod po, Tagapangulo. Pagkaalis ni Ginoong Reyes, ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata sa mahinang ilaw ng study room. Ang alaala ng araw na iyon, 24 taon na ang nakalipas, ay sariwang-sariwa sa kanyang isip. Taglamig ng 2001, sa lounge ng The Peninsula Manila, si Mang Tonyo, 99 taong gulang, ay nanginginig na hawak ang isang tasa ng kape. Ma, gusto ko pong palakihin ang batang ito. Halos hindi marinig ang boses ni Mang Tonyo. Ano ang sinasabi mo? Patay na ang ina ng batang iyan. Alam ko po. Pero, pinanganak po siya ni Aya sa peligro ng kanyang buhay. Palalakihin ko po siya mag-isa. Umaagos ang luha mula sa mga mata ni Mang Tonyo. Ang kanyang kasintahan, si Aya, na nakilala niya sa kolehiyo, ay namatay pagkatapos lamang ng panganganak. Palalakihin mo ang isang sanggol mag-isa. Napakalaking kahihiyan sa ating pamilya. Umugong ang boses ni Elena sa buong lounge. Ma, walang kasalanan ang batang ito. Palalakihin ko po siya ng maayos. Ano ang magagawa ng isang 19 taong gulang na lalaki? Ibigay mo siya agad sa ampunan. Huwag mo nang dungisan pa ang pangalan ng pamilya. Ayaw ko po. Anak ko po ito. Ano man ang sabihin niyo, ma. Tinitigan ni Elena ang kanyang anak ng malamig. Tila walang natitirang bahid ng pagmamahal ng isang ina sa kanyang tingin. Pumili ka. Iwan mo ang batang iyan at kalimutan ang lahat o mawala ka ng tuluyan sa aking harapan. Tahimik na nakatayo si Mang Tonyo ng ilang sandali at pagkatapos ay nanginginig na sumagot, naiintindihan ko po. Ako na po ang aalis. Naglakad siya nang hindi lumilingon. Inakala ni Elena na magigising ang kanyang anak at babalik sa loob ng ilang araw, ngunit hindi na bumalik si Mang Tonyo. Narinig niya ang balita na ipinanganak ang kanyang apo noong tag-araw ng taong iyon, ngunit nagpanggap si Elena na hindi niya alam. Abinaling niya ang kanyang sarili sa trabaho ng kumpanya at sinubukang burahin ang presensya ng kanyang anak. Sa panahong iyon, lalong tumaas ang interes kay Maya sa internet. Nagsagawa ng kompetisyon ang iba't ibang media outlet para mag-interview at nag-uumapaw ang mga komento sa internet. Bihira na ang ganitong klase ng matatag na kabataan ngayon. Siguradong pinalaki siya ng maayos ng kanyang ama. Tuwing lunch break, nakaupo si Maya sa isang sulok ng kantin ng kolehiyo. Gusto niyang maging tahimik mag-isa. Tapos, nakita niya ang isang hindi inaasahang tao. Si Carla, ang kanyang kaibigan mula sa parehong department. Maya, nagtatago ka rin ba? Oh,
Parang puputok na ang ulo ko. Pero ang galing mo talaga. Kung ako yan, tatanggapin ko yung pera. Napangiti ng mapakla si Maya. Laging sinasabi ng tatay ko, ang mahalaga ay mabuhay ng may dignidad. Sa sandaling iyon, sa executive office ng De La Cruz Group, tinitigan ni Elena ang litrato na dala ni Ginoong Reyes. Ito ang litrato ni Mang Tonyo na kuha mula sa CCTV ng isang convenience store. Mukha siyang payat at pagod, ngunit walang duda na ito ang kanyang anak. Tama nga, si Mang Tonyo Santos ay ang anak ko. Nanginginig ang boses ni Elena. Hindi maitago ni Ginoong Reyes ang kanyang pagtataka. Kung gayon, si Maria Santos ay ang apo ko. Bumagsak si Elena sa kanyang upuan. Ang batang tumulong sa kanya ay ang anak ng kanyang itinapon na anak. Napakalupit ng realidad para tawaging biro ng tadhana. Ako. Ano ang ginawa ko? Umaagos ang luha mula sa mga mata ni Elena. Ang pagkakasala na nakakulong sa isang sulok ng kanyang dibdib sa loob ng 24 na taon ay biglang bumuhos. Tagapangulo, ano po ang gagawin niyo? Dahan-dahang tanong ni Ginoong Reyes. Kailangan ko siyang puntahan agad. Pero, Tagapangulo, masyado pong biglaan iyon. Hindi ko na ito maaaring ipagpatuloy. 24 taon na ang nakakaraan. Sinubukan ni Elena tumayo ngunit muling bumagsak. Nawalan siya ng lakas ng loob. Paano ko haharapin ang anak na malamig kong itinapon? Kinagabihan, pumunta si Elena kasama si Ginoong Reyes malapit sa bahay ni Maya, ngunit wala siyang lakas ng loob na bumaba ng sasakyan. Matagal niyang tinitigan ang ilaw na lumalabas mula sa maliit na bintana ng lumang apartment at sa huli ay umuwi na lang siya. Hindi pa ako handa. Bulong ni Elena na tila nagbibigay dahilan sa sarili, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya. Gaano man siya maghanda, mahirap siyang patawarin. Ilang araw ang lumipas. Nagpasya si Elena na hindi na niya maaaring ipagpatuloy ang pag-iwas. Bawat gabi ay dinudurog siya ng masasamang panaginip at sa araw ay nahihirapan siyang huminga dahil sa bigat ng pagkakasala. 4 ng hapon, mag-isang nagmaneho si Elena papunta sa bahay ni Maya nang walang driver. Matapos dumaan sa makikinang na kalsada ng Maynila at unti-unting lumabas patungo sa probinsya, nagsimulang magbago ang tanawin, nawala ang matatayog na gusali at pumasok siya sa kalye na may hilera ng mga lumang apartment na yari sa kahoy. Pagpasok sa isang eskinita, mas nakakapanindig balahibong tanawin ang bumungad. Makipot at madilim na eskinita, mantsa ng amag sa dingding at tambak ng basura sa kung saan-saan. Dito ba nakatira si Mang Tonyo? Nang makita niya ang pinto ng pinakadulo ng lumang apartment, huminto ang kanyang mga paa. Sa mailbox, nakasulat ang pangalang Santos sa sulat kamay. Nakatayo si Elena sa harap ng pinto. Ang bigat ng 24 na taon ay tila nakapatong sa kanyang balikat. Nang nakatayo siya sa harap ng pinto, matagal siyang nag-alinlangan. Wala siyang lakas ng loob na kumatok. Sa sandaling iyon, narinig ang mga yapak mula sa loob. Bumukas ang pinto at lumabas si Mang Tonyo. Tila huminto ang oras sa isang iglap. Huminto ang paghinga ni Elena nang makita niya ang kanyang anak. Ang masiglang binata, 24 na taon na ang nakakaraan, ay wala na, payat at pagod ang mukha. Magaspang ang mga kamay at luma ang damit. Higit sa lahat, nawala ang sigla sa kanyang mga mata. Si Mang Tonyo rin ay nagulat. Hindi niya inabot ang isang segundo para mapagtanto na ang taong nakatayo sa harap niya ay ang kanyang ina. Mang Tonyo, nanginginig ang boses ni Elena. Kinailangan niyang gamitin ang lahat ng lakas ng kanyang katawan para masabi lamang ang isang salitang iyon. Ma, nanginginig din ang boses ni Mang Tonyo, ngunit mayroong lamig. Ang galit at kalungkutan ng 24 na taon ay nakakulong sa isang salitang iyon. Hindi na nakaya ni Elena. Lumuhod siya sa kinatatayuan niya at idinikit ang kanyang noo sa lupa. Ang 61 taong gulang na tagapangulo ng isang malaking korporasyon ay bumagsak sa harap ng isang lumang apartment. Patawarin mo ako. Talagang patawarin mo ako. Walang humpay na umaagos ang luha. Habang nakikita ang payat na itsura ng kanyang anak, pakiramdam niya ay nahati ang kanyang dibdib. Ma, bakit ngayon pa? May bahid ng luha ang boses ni Mang Tonyo, ngunit hindi niya ito basta-basta mapapatawad. Napakalalim ng paghihirap ng 24 na taon.
Nakita ko si Maya, ang apo ko. Siya ang tumulong sa akin. Sa sandaling iyon ko lang nalaman, gaano kalaking kasalanan ang nagawa ko. Ang anak ko pala ay nakatira sa ganitong lugar. Ano ang ginawa ko? Ano ang halaga ng karangalan? Ano ang halaga ng kumpanya? Ni hindi ko kayang protektahan ang kaisa-isa kong anak. Sa sandaling iyon, narinig ang mga yapak mula sa likod. Si Maya, nakararating lamang mula sa kolehiyo. Nakita niya ang matandang babae na nakaluhod sa harap ng pinto at huminga siya ng malalim. Tay, ang babaeng ito, napansin ni Maya na ito ang lola na tinulungan niya ilang araw na ang nakakaraan. Ngunit bakit siya narito at nakaluhod pa? Hindi niya ito maintindihan. Maya, ang babaeng ito, siya ang lola mo, nanginginig na sinabi ni Mang Tonyo. Ha? Patay na raw po ang lola ko. Opo, sabi niyo po, wala kayong pamilya. Inangat ni Elena ang kanyang mukha at tiningnan si Maya. Sa kanyang paningin na puno ng luha, malinaw na nakita niya ang malalim na mga mata ni Maya. Maya, ako ang lola mo. Ang lola na walang kwenta na nagtapon sa tatay mo, 24 na ang nakakaraan. Nawalan ng salita si Maya dahil sa gulat. Bakit? Bakit niyo po itinapon ang tatay ko? Nag-umpisa ng bumuhos ang galit sa boses ni Maya. Dahil ang isang lalaki na magpapalaki ng sanggol mag-isa ay makakasira sa karangalan ng kumpanya, kaya pinaalis ko siya. Alam kong hindi ito mapapatawad. Hindi po ba kayo kailanman bumisita? Alam niyo po ba kung anong uri ng buhay ang pinagdaanan namin? Sa lamig ng taglamig, hindi kami makapagpatuloy ng heater at tuwing umuulan, tumutulo ang tubig mula sa dingding. Sa ganitong lugar, nanginginig ang boses ni Maya. Iyon ay galit para sa kanyang ama. Hindi na rin makapagpigil ng luha si Mang Tonyo. Ang kalungkutan na nakakulong sa loob ng 24 na taon ay biglang bumuhos. Nung pinaalis niyo po ako, Ma, 19 taong gulang po ako. Isang 19 taong gulang na walang magawa. Kinailangan kong palakihin ang anak ko mag-isa, hindi. Ang anak na pinanganak ni Aya sa peligro ng kanyang buhay. Alam niyo po ba kung gaano ako natakot? Nagtrabaho ako ng 16 na oras sa isang araw bilang tagahatid ng pahayagan para makabili ng gatas, para makabili ng diaper. Tapos, saan po kayo, Ma? Saan po kayo? Walang masabi si Elena. Ang bawat salita ng kanyang anak ay tumututusok sa kanyang dibdib. Ano po ang gusto ninyong gawin ngayon? Umuwi na po kayo. Nakaya po namin nang wala kayo. Blag! Sumara ang pinto. Tulala si Elena na nakatayo sa harap ng saradong pinto. Matapos ang mahabang panahon, dahan-dahan siyang bumangon. Nang gabing iyon, habang kumakain ng hapunan kasama si Maya, tahimik na nagsimulang magsalita si Mang Tonyo. Maya, nagulat ka siguro ngayon. Bakit niyo po tinago sa akin? Nung 19 si tatay, at ikaw ay sanggol pa. Itinapon ako ng babaeng iyon. Ang isang lalaki na magpapalaki ng sanggol mag-isa ay kahihiyan sa pamilya. Namula ang mata ni Mang Tonyo, pero nung bata pa ako, mabait siyang ina. Nung nadapa ako, binuhat niya ako, at nung nilagnat ako, binantayan niya ako buong gabi. Saglit na nalunod si Mang Tonyo sa alaala. Nung bata pa siya, ang kanyang ina ang pinakamabigat na kasama niya sa mundo. Ngunit, ang inang iyon ay tumalikod sa kanya sa pinakamahirap na oras. Kinabukasan, bumalik si Elena. Ngayon ay maaga. Nakasalubong niya ang kanyang ina na nakatayo sa harap ng pinto habang papalabas na si Mang Tonyo para magtrabaho. Mang Tonyo, sinabi ko na pong umuwi kayo. Huwag na po kayong pumunta rito. Nangakmang dadaan si Mang Tonyo, lumuhod si Elena sa kinatatayuan niya. Patawarin mo ako. Talagang patawarin mo ako. Gumawa ako ng kasalanan na hindi ko kailanman mababayaran. Kahit mamatay pa ako, tumayo na po kayo. Walang magbabago kahit gawin niyo yan. Malamig na sinabi ni Mang Tonyo at pinabilis ang kanyang mga hakbang. Ngunit hindi niya mapigilan ang bahagi ng kanyang puso na nanginginig. Katotohanan din na naawa siya sa kanyang 68 taong gulang na ina na nakaluhod. Kinagabihan, pagka-uwi mula sa kolehiyo, muling nakasalubong ni Maya ang kanyang lola. Nakita niya ang figura ni Elena na nakaupo sa harap ng pinto, nakahabag-habag. Maya, Lola, talagang patawad. Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad sa akin. Ang itinapon niyo po ay si tatay, di ba?
Humingi po kayo ng tawad sa tatay. Malamig ang boses ni Maya, ngunit komplikado ang kanyang ekspresyon. Nang hina ang balikat ni Elena, pumasok si Maya sa loob ng bahay, iniiwan ang kanyang lola, ngunit patuloy siyang nakatingin sa labas sa bintana. Nakaupo ang kanyang lola doon hanggang lumubog ang araw. Pagka-uwi ni Mang Tonyo mula sa trabaho kinagabihan, nandoon pa rin si Elena. Nandyan pa rin po kayo? Mang Tonyo, hindi ako susuko. Bakit ngayon pa po? Sumagi ang paghinayang sa boses ni Mang Tonyo. Nung panahong iyon, mas mahalaga ang karangalan at ang kumpanya. Naisip ko, parang tanga, na mas mahalaga ang pera at karangalan kaysa sa anak ko. Ngayon ko lang naintindihan, kung mawawala kayo at si Maya, lahat ng hawak ko ay walang kabuluhan. Pakiusap, umuwi na po kayo. Ayaw ko na rin pong mag-alinlangan. Tumalikod si Mang Tonyo at pumasok sa bahay. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay mas malakas kaysa dati. Nang gabing iyon, tinanong ni Maya ang kanyang ama, "Tay, masama po ba talaga ang lola? Hindi siya masamang tao." Sa oras na iyon, nagkamali lang siya ng desisyon. Mahal na mahal din ni tatay si nanay nung bata pa ako. Siya ang pinakamagaling na nanay sa mundo. Kung gayon, hindi po ba siya mapapatawad? Maya, 24 na taon. Sa lahat ng oras mula nung ipinanganak ka hanggang ngayon, nagpanggap ang lola na hindi niya tayo nakikita. Madali ba itong patawarin? Tumango si Maya, ngunit sa isang bahagi ng kanyang puso, naawa rin siya sa kanyang lola. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, patuloy na bumisita si Elena. Sa araw ng ulan, wala siyang payong, at sa malamig na araw, nanginginig siya ngunit nanatili siya doon. Sa ikalawang linggo, lumabas si Maya na may hawak na payong. "Lola, pakiusap. Gamitin niyo po ito." "Salamat, Maya. Hindi po ibig sabihin na pinatawad na po kayo. Nag-aalala lang po ako kung sakaling mahimatay kayo." Inabot ni Maya ang payong at akmang tatalikod nang huminto ang kanyang mga paa. Sabi po ni tatay, nung bata pa siya, "Mabait daw po kayong nanay. Bakit po kayo nagbago?" Ang tao minsan, nakakalimutan ang mahahalagang bagay. Nagkakamali silang isipin na mas mahalaga ang tagumpay kaysa pamilya. Iyon mismo ang nangyari sa lola. Hindi na nagtanong pa si Maya at bumalik sa bahay. Ngunit mula sa araw na iyon, unti-unting nagsimulang mag-alinlangan ang kanyang puso. Ganoon din si Mang Tonyo. Bawat araw na makita niya ang kanyang ina na dumarating at humihingi ng tawad, kumirot ang kanyang dibdib. Lalo na nang makita niya ang figura nito na nakatayo sa ilalim ng ulan, sumasagi sa kanyang isip ang alaala ng kanyang ina na tumatakbo sa ilalim ng ulan habang buhat siya nung bata pa siya. "Tay, medyo nakakaawa na po ang lola." Isang gabi habang kumakain ng hapunan, nag-aalangan na sinabi ni Maya. Pero hindi pa rin handa si tatay. Nanginginig ang boses ni Mang Tonyo. Nagbanggaan ang pagnanais na magpatawad at ang sakit ng damdamin. "Ikaw po ang magdesisyon, kasama niyo po ako." Hinawakan ni Maya ang kamay ng kanyang ama. Mahigpit na niyakap ni Mang Tonyo ang kanyang anak at tiningnan niya ang labas ng bintana. Nakita niya ang kanyang ina na nakatayo pa rin sa ilalim ng ilaw ng kalye sa malayo. 3 linggo na ang lumipas mula nang nagsimulang bumisita si Elena sa apartment araw-araw. Bagamat hindi pa rin binubuksan ni Mang Tonyo at Maya ang pinto, hindi sumuko si Elena. Isang hapon, isang hindi inaasahang tao ang bumisita sa executive office. Isang lalaki na nasa huling bahagi ng 40s. May makintab na mukha at tuso ang tingin. Nakasulat sa calling card, "Ginoong Ivan Reyes, Reporter, Lingguhang Manila." "Ano ang kailangan mo?" Malamig na tanong ni Elena. Dahan-dahang binuksan ni Ginoong Reyes ang kanyang briefcase at kinuha ang isang makapal na sobre. Kumalat mula doon ang iba't ibang litrato. Unti-unting namutla ang mukha ni Elena. Sa mga litrato, nakita niya ang kanyang sarili na nakaluhod sa harap ng apartment at nakatayo sa ilalim ng ulan. Hindi lamang iyon, ang likod na figura ni Mang Tonyo na lumalabas para maghatid ng pahayagan ng 3:00 ng umaga, si Maya na kumakain ng baon sa kolehiyo, at maging ang figura niya na nag-aaral sa bintana ng apartment. Sa pagpapatuloy namin ng investigasyon, natuklasan namin ang isang napaka-interesanteng katotohanan. Ang tagapangulo ng De La Cruz Group, si Doña Elena De La Cruz, ay may anak na single father. At sa loob ng 24 na taon,
Lubusan niyo po pala siyang kinalimutan. May bahid ng pagbabanta ang boses ni Ginoong Reyes. Kung isusulat ko ang artikulo na may ganitong nilalaman, pinutol ni Ginoong Reyes ang kanyang mga salita at inilabas ang kanyang tablet. Ito ang draft ng artikulo na nakasulat na. Ang pamagat ay nakakapukaw ng atensyon. Ang nakatagong lihim ng tagapangulo ng De La Cruz Group, ang itinapon na anak at apo. Ano ang gusto mo? Sapat na po ang AUN 200 million. Hindi po ba, yan ay maliit lang kumpara sa kayamanan ng tagapangulo? Tuso ng ngumiti si Ginoong Reyes. Bigyan mo ako ng 1 linggo. Ayos po. Ngunit hanggang alas 2 ng hapon po mismo sa 1 linggo, kahit 1 oras na mahuli, ilalabas po agad ang artikulo. Pagkaalis ni Ginoong Reyes, tiningnan ni Elena ang labas ng bintana. Naalala niya ang kanyang sarili 24 taon na ang nakakaraan. Noon din, dahil sa takot na ito, itinapon niya ang kanyang anak. Mula sa araw na iyon, mabilis na lumala ang sitwasyon. Inutusan ni Ginoong Reyes ang kanyang mga tauhan na subaybayan sina Mang Tonyo at Maya. Nang maghatid ng pahayagan si Mang Tonyo, isang hindi kilalang lalaki ang sumunod sa kanya, at nang lumabas si Maya sa kolehiyo, nilapitan siya ng isang hindi kilalang middle-aged na lalaki at humingi ng interview. Tay, may kakaibang lalaki pong sumunod sa akin kanina. May ganoon din nangyari sa akin. Sa mailbox ng apartment, may natagpuan silang mga liham ng pagbabanta. Kasama ng mga litrato ng pang-araw-araw na buhay ni Mang Tonyo at Maya. May mensahe na nagsasabing malapit na raw malaman ang lahat. Nalaman ni Elena sa pamamagitan ni Ginoong Nakamura ang kalihim ng tanggapan na sinusubaybayan ni Ginoong Reyes ang kanyang pamilya. Tagapangulo, ginagamit po ni Ginoong Reyes ang kanyang mga tauhan upang subaybayan sina Mang Tonyo at Miss Maya. Mukhang sinubukan din nilang makipag-ugnayan, kaya niyang tiisin ang pagbabanta sa kanya. Ngunit ang pagtatangka na saktan ang kanyang pamilya ay hindi niya mapapayagan. Ngunit sa sandaling iyon, kung susundin niya ang kanyang emosyon, mangyayari lamang ang gusto ni Ginoong Reyes. Lalong naging matapang si Ginoong Reyes at direkta pa siyang pumunta sa assembly point ng paghahatid ng pahayagan ni Mang Tonyo. Magandang araw po, Mang Tonyo Santos. Ako po si Ginoong Reyes ng Lingguhang Manila. May gusto po ba kayong sabihin tungkol sa inyong ina? Ano po ang pakiramdam na itinapon ng 24 na taon? Umuwi na po kayo. Lugar po ito ng trabaho. Nanginginig ang kamay ni Mang Tonyo, ngunit matigas siyang nagsalita. Nang gabing iyon, malalim ang iniisip ni Elena. Kung bibigyan niya si Ginoong Reyes ng pera, mananahimik siya sa ngayon, ngunit hindi iyon ang pangunahing solusyon. Maaari siyang bantaan muli anumang oras. Higit sa lahat, ang ibig sabihin niyon ay patuloy niyang itatatago ang kanyang anak at apo. Hindi nakatulog si Elena hanggang madaling araw at sa wakas ay nagdesisyon, hindi ko na ipagpapatuloy ang duwag na pamumuhay na ito. Aaminin ko ang aking anak at apo ng may dignidad. Ginoong Reyes, makipag-ugnayan kayo sa legal department at ihanda ang complaint para kasuhan si Ginoong Reyes ng stalking at pagbabanta. At pagkatapos ay huminto si Elena sa pagsasalita at ipinagpatuloy ng may matatag na tinig. Mag-ayos ka ng press conference. Ako mismo ang magpapahayag ng lahat. At sa huli, muling binisita ni Elena ang apartment. Binuksan ni Mang Tonyo ang pinto. Ma, may mga kakaibang tao po kaming nakikita ngayon. Patawarin mo ako. Dahil sa akin, nalagay kayo sa panganib. May determinasyon sa mga mata ni Elena. Malapit na ring matapos ang lahat. Hindi ko na kayo itatago pa. Ipapahayag ko sa publiko nang may dignidad na siya ang anak ko. Siya ang apo ko. Nagulat na tinitigan ni Mang Tonyo ang kanyang ina. Late na. Ngunit ngayon, gusto kong maging isang tunay na ina. Dumating ang itinakdang 1 linggo. Ang Grand Conference Room ng punong tanggapan ng De La Cruz Group ay napuno ng daan-daang reporter. Ang mga kamera ng lahat ng istasyon ng telebisyon ay nakatutok at ang mga flash ay walang humpay. Sumampa si Elena na nakasuot ng itim na suit. Tumayo siya sa harap ng microphone, huminga ng malalim at dahan-dahang nagsalita. Ang dahilan kung bakit ako nakatayo rito ngayon ay upang ipagtapat ang aking mga nakaraang pagkakamali at humingi ng kapatawaran. Nagbulungan ang mga reporter. 24 taon na ang nakakaraan
Itinapon ko ang aking anak, si Mang Tonyo Santos, na naging single father. Dahil sa imahe ng kumpanya at personal na dahilan, iniwan ko ang aking anak at apo. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali sa aking buhay at isang kasalanan na hindi kailanman mapapatawad. Saglit na tumahimik ang buong silid. At pagkatapos, agad na bumuhos ang bagyo ng mga flash. Kamakailan lamang, isang reporter ang nakatuklas sa katotohanan ito at binantaan ako. Humingi siya ng 600 milyon at ginulo at binantaan ang aking pamilya. Ngunit ang pangyayaring iyon ay nagpaalala sa akin na hanggang ngayon, itinago ko pa rin ang aking anak at apo. Huminto sandali si Elena at uminom ng tubig. Malinaw kong ipinapahayag ngayon, si Mang Tonyo Santos ay ang anak ko. Si Maria Santos ay ang apo ko. Sila ang pamilya na itinapon ko. Ngunit mula ngayon, gusto kong mamuhay bilang isang tunay na ina at lola. Bakit hindi po kayo nakipagkita sa kanila noon? Itinaas ng isang reporter ang kanyang kamay. Dahil duwag ako. Nabubulagan ako ng pera at karangalan at nawala ko ang pinakamahalagang bagay. Ang 24 na taon ay hindi na mababawi. Ngunit mula ngayon, mamumuhay ako habang nagbabayad ng aking kasalanan. Inangat ni Elena ang isang dokumento. Mula ngayon, itatatag ko ang Santos Foundation. Ibibigay ko ang aking personal na yaman upang suportahan ang mga single-parent household at ang kanilang mga anak. Bukod pa rito, ang blackmailer na si Ginoong Ivan Reyes ay nakasuhan na sa piskalya at inaasahang aarestuhin sa lalong madaling panahon. Matapos ang press conference, bumalik si Elena sa executive office. Bumagsak siya sa upuan. Pakiramdam niya ay nawala ang lahat ng kanyang lakas, ngunit sa parehong oras, gumaan ang kanyang pakiramdam. Pakiramdam niya ay nababaan siya ng pasanin na dinala niya sa loob ng 24 na taon. Nang gabing iyon, ang balita ay nakasentro sa pag-amin ni Elena. Aksidenteng nakita ni Mang Tonyo ang kanyang ina sa telebisyon sa isang convenience store. Komplikado ang kanyang damdamin nang makita niya ang kanyang ina na kinikilala siya bilang anak at si Maya bilang apo sa harap ng publiko. Si Ginoong Reyes ay agad na inaresto ng gabing iyon. Kinailangan niyang humarap sa malaking parusa sa korte dahil sa pagbabanta at stalking. Matapos ang press conference, mabilis ang mga pagkilos ni Elena. Nagtayo siya ng shelter kung saan maaaring manirahan ang mga single-parent household kasama ang kanilang mga anak. Nagpatakbo ng mga programa sa vocational training at nagtatag ng sistema na sumusuporta sa buong tuition fee ng mga bata. Bawat linggo, bumibisita si Elena sa shelter ng mga single-parent household at nagboluntaryo. Sa bawat pagkakataon na tinatawag siya ng mga bata na lola, napupuno ang puso ni Elena. Dahil si Maya ay hindi pa rin siya tinatawag sa ganoong paraan, na labis niyang kinaiinggitan. Isang tahimik na pagbabago ang naganap din sa apartment sa Tondo. Ang kalawangin at kumikiskis na pinto ay inayos at pagkaraan ng ilang araw, lahat ng bintana ay pinalitan ng double pane windows. Alam ni Mang Tonyo na gawa ito ng kanyang ina, ngunit iniisip ang kalusugan ni Maya, hindi niya ito matanggihan. Lola, dumating po pala kayo ngayon. Isang araw, nilapitan siya ni Maya. Nagulat si Elena ngunit labis siyang natuwa. Gusto ko lang makita kung maayos ka. Ayos lang po ako. Mas mahalaga po, ayos lang po ba ang kalusugan niyo, Lola? Mukha po kayong sobra sa trabaho. Salamat. Nagkakaroon ako ng lakas kapag nag-aalala ka sa akin. Naglakad silang magkatabi. Bagamat hindi pa lubusang nagkasundo, unti-unting lumiliit ang distansya sa pagitan nila. Ngunit, sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Ginoong Nakamura, ang kalihim ng tanggapan. Ito ay tawag mula sa emergency room. Ang balita ay muling nahimatay si Doña Elena de la Cruz. Dahil sa patuloy na pagtatrabaho ng walang pahinga mula nang itatag ang foundation, nawalan ng malay si Elena habang pauwi mula sa volunteer activity. Nag-alinlangan si Ginoong Nakamura, ngunit sa huli ay tinawagan niya si Mang Tonyo. Mang Tonyo Santos, kalihim po ako, si Ginoong Nakamura, ang inyong ina, ang tagapangulo, ay nahimatay po. Nanginginig ang kamay ni Mang Tonyo, ngunit pilit siyang kumalma at nagtanong, nasaan po siya ngayon? Sa emergency room ng St. Luke's Medical Center. Hindi po maganda ang kanyang kalagayan. Ibinaba ni Mang Tonyo ang telepono at tumayo ng ilang sandali.
Ang ina na itinapon siya, 24 taon na ang nakakaraan. Alam niya sa kanyang isip na hindi siya dapat pumunta. Ngunit ang kanyang mga paa ay papunta na kay Maya sa silid nito. Maya, ang lola ay dinala sa ospital. Kailangan nating pumunta. Agad silang sumakay ng taxi at pumunta sa ospital. Ang pasilyo sa harap ng intensive care unit ay tahimik. Mula sa malayo, naririnig ang regular na tunog ng electrocardiogram monitor. Sa harap ng pinto ng silid, naghihintay si Ginoong Nakamura. Dumating po kayo? Naghihintay po ang tagapangulo. Huminga ng malalim si Mang Tonyo at binuksan ang pinto ng silid. Bumungad sa kanyang paningin ang kanyang ina na nakahiga sa puting kumot. Payat at maputla ang mukha. Ang IV drip na nakakabit sa kanyang braso, ang oxygen mask na nakatakip sa kanyang mukha, napakaliit at mahina ang boses ni Mang Tonyo. Malumapit si Mang Tonyo sa tabi ng kama. Sabay-sabay na bumuhos ang galit, kalungkutan at awa. Lola, kung aalis po kayo ngayon, wala na po tayong pagkakataon na magsimulang muli. Nanginginig din ang boses ni Maya. Kung mayroon lang akong kaunting oras pa, gusto kong manatili sa tabi ninyo bilang isang ina, bilang isang lola. Dahil sa mga salitang iyon, umaagos ang luha mula sa mga mata ni Mang Tonyo. Ito ba ang mga salitang nais niyang marinig sa loob ng 24 na taon? O kaya, huli na ba ang mga salitang iyon para marinig ngayon? Dahan-dahang hinawakan ni Maya ang kamay ng kanyang lola. Kulubot at malamig ang kamay, ngunit bahagya itong nanginginig. Lola, lumaban po kayo. Marami pa po tayong kailangang pag-usapan, di ba? Umaagos din ang luha mula sa mga mata ni Elena. Ito ang unang pagkakataon na hinawakan ng kanyang apo ang kanyang kamay. Lumalim ang gabi. Natulog at nagising si Elena ng paulit-ulit. Sa bawat pagkakataon, sinisigurado niya kung nandoon pa rin sina Mang Tonyo at Maya. Tila natatakot na baka mawala sila. Nandito po kami, Lola, sabi ni Maya sa mahinang boses. Nakahinga ng maluwag si Elena at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Bandang 2:00 ng madaling araw, lumabas si Mang Tonyo sa pasilyo at umiinom ng kape. Lumapit si Ginoong Nakamura. Talagang nagbago po ang tagapangulo. Pagkatapos ng press conference, tila ibang tao na po siya. Masyado nang huli. Ang 24 na taon. Ngunit, hindi po ba magandang bagay na nakapansin siya ngayon? Dahil mayroon po ring mga tao na namamatay nang hindi nakakapansin. Walang masabi si Mang Tonyo. Totoo yun, ngunit hindi madali ang pag-aayos ng kanyang damdamin. Pagbalik niya sa silid, nakita niya si Maya na nakaupo sa upuan at nakatulog. Gising si Elena at tinititigan ang mukha ng kanyang apo. Mabuting bata siya, pinalaki mo siya ng maayos. Mahirap po ang magpalaki ng mag-isa. Kung nandoon ako, wala na po ang ganoong klaseng pamilya. Ang mahalaga ay ang hinaharap, di ba? Nagulat si Elena at tiningnan ang kanyang anak dahil sa mga salita ni Mang Tonyo. Senyales ba ito ng kapatawaran o tinanggap lang niya ang realidad? Sumilay ang sinag ng araw. Ang unang sikat ng araw ay pumasok mula sa bintana ng silid. Ang 3 anino ay mahabang nakahiga sa sahig ng silid. Ang mga anino na dapat ay nakaharap sa iba't ibang direksyon ay ngayon ay nagsasama-sama sa isang lugar. Dumating ang araw ng paglabas niya sa ospital. Bagamat hindi pa rin maganda ang kulay ng mukha ni Elena, mas malaki ang pagbuti niya kaysa isang linggo na ang nakakaraan. Sa loob ng elevator na bumaba sa lobby ng ospital, dahan-dahang nagsalita si Elena. Hindi na ba kayo uuwi sa bahay? Gusto kong gugulin ang natitirang oras bilang pamilya. Hindi agad makasagot si Mang Tonyo. Pagkalabas niya ng ospital, ang malambot na sikat ng araw ng taglamig ay mainit na bumuhos. Umupo si Mang Tonyo sa bench at tiningnan ang langit. Sumagi sa kanyang isip ang mga nakaraang araw na parang panorama. Ang figura ng kanyang ina na itinapon ng karangalan at yumuko sa press conference. Ang maliit na pag-aalala nung itatayo ang foundation nung napansin niya ang pag-aatubili ni Mang Tonyo at tahimik na inalis ang kanyang tunay na pangalan. Ang figura niya sa harap ng apartment na naligo sa ulan, nanginginig sa lamig, ngunit patuloy na bumabalik at hindi kailanman sumuko. At sa silid ng ospital, ang sinserong tingin na nagsasabing gusto niyang manatili ng kaunting oras pa habang inaabot ang kanyang mahina at nanginginig na kamay. Huminga ng malalim si Mang Tonyo
at dahan-dahang nagsalita. Hindi pa po lubusang gumaling ang sugat, nagdilim ang ekspresyon ni Elena, ngunit ipinagpatuloy ni Mang Tonyo. Pero ayaw ko pong gamitin ang natitirang araw sa pagkamuhi sa inyo, ma. Lumaki ang mga mata ni Elena. Mahaba ang 24 na taon, napakahaba at malungkot na panahon. Ngunit ang figura na ipinakita niyo kamakailan, ang sinseridad na iyon, naiintindihan ko po. Kung gayon, manirahan na tayo ng sama-sama, tay. Lumapit si Maya at dahan-dahang niyakap ang balikat ng kanyang ama. Umubo si Mang Tonyo. Salamat, talagang salamat. Nanginginig ang boses ni Elena. Umaagos ang luha sa kanyang pisngi na puno ng kulubot. Ang kapatawaran pagkatapos ng 24 na taon. Hindi man lubusan, ngunit ang pag-asa na makapagsimulang muli, iyon lamang ay labis-labis na pasasalamat. Dahan-dahang dumiretso ang sasakyan patungo sa isang marangyang subdivision. Bumukas ang gate at bumungad sa kanilang paningin ang malawak na hardin at ang malaking bahay. Bahagyang sumagi sa isip ni Mang Tonyo ang alaala ng paglalaro sa hardin na ito nung bata pa siya. Nang buksan ang pinto ng bahay at pumasok sa loob, handa na ang hapagkainan para sa 3 tao. May handa na ring silid para sa inyong dalawa. Ang silid mo, Mang Tonyo, ay iniwan kong ganoon pa rin at ang silid ni Maya ay bagong ayos. Umakyat si Mang Tonyo sa hagdan at nagtungo sa dating silid niya. Nang buksan niya ang pinto, lumabas ang isang espasyo na tila huminto ang oras. Ang mesa, kama, bookshelf lahat ay ganoon pa rin. Nililinis ko ito araw-araw. Umaasa ako na babalik ka balang araw. Hindi. Umaasa ako na gusto kong bumalik ka. Kinuha ni Mang Tonyo ang litrato sa mesa. Ito ang litrato ng kanyang high school graduation. Ito ang huling litrato na kasama niya ang kanyang ina. Masaya ako noon. Tiningnan ni Maya ang kanyang bagong silid. Malaki at maliwanag ang silid. Mayroong bookshelf at mayroon pang computer. Lola, sobra na po ito. Hindi pa ito sapat. Marami akong hindi nagawa sa loob ng 24 na taon. Dumating ang oras ng hapunan. Sa unang pagkakataon, magkasama silang 3 sa isang hapagkainan. Kain po tayo, masiglang sabi ni Maya. Masayang tinitigan ni Elena ang kanyang apo na kumakain. Maya, kumusta ang kolehiyo? Kung may kailangan ka para sa pag-aaral, sabihin mo lang. Ayos lang po, Lola. Kaya ko naman po mag-isa. Pagkatapos kumain, nagsalita si Mang Tonyo. Ma, gusto ko pa rin pong ipagpatuloy ang trabaho ko. Hindi na, kailangan. Magpahinga ka na lang. Hindi po. Gusto ko pong magtrabaho gamit ang sarili kong mga kamay. Iyan po ang buhay ko. Tumango si Elena. Nauunawaan niya ang dignidad ng kanyang anak. Lumalim ang gabi. Unang umakyat si Maya sa kanyang silid at sina Mang Tonyo at Elena ay naiwan sa sala. Mang Tonyo, talagang patawarin mo ako. At salamat. Huwag na po. Magpapatuloy po ba kayong humingi ng tawad? Bahagyang ngumiti si Mang Tonyo. Napuno ang dibdib ni Elena nang makita niya ang ngiting iyon. Ito ang sinserong ngiti ng kanyang anak na nakita niya muli pagkatapos ng 24 na taon. Habang nakatingin si Mang Tonyo sa labas ng bintana, naisip niya sa kanyang puso. Hindi agad dumating ang kapatawaran. Ngunit, habang nakatatak sa aking puso ang panahon at sinseridad na ibinigay ng aking ina, pinili naming muling maging pamilya. Ang 3 anino ay nakahiga sa dingding ng sala. Hindi na sila hiwalay kundi magkasama. Mayroon pa ring mga sugat, ngunit nagsisimula na ang panahon ng paggaling. Late na, ngunit hindi pa huli. Ang magsimulang muli sa ilalim ng pangalan ng pamilya. Iyon ang landas na pinili ng 3 ito. Ang mainit na ilaw ay bumabalot sa 3 tao. Sa labas, malamig ang hangin, ngunit sa loob ng bahay, puno ng init.